Magandang araw mga boss, mag-check up lang muna ako dahil nga sa nakakarinig ng lagutok dito sa side na ito si customer. Ako naman yung mag-check up mga boss para kung madali lang yung gagawin, pwedeng gagawin ko na yan. Natatakot daw kasi si customer baka mamaya ang ihatol na naman dito, palit na naman daw lahat ng pangilalim. Sa nakita ko dito wala namang problema dito sa pangilalim niya dito sa ball joint, bushing at tie rod. Wala. Pero sa bearing meron, no? Kalog. May kaunting kalog kasi dito sa wheel bearing niya. Kaya possible na mga boss, dyan ang gagaling yung lagutok, kulang lang yan sa grasa. Kasi hindi naman siya ganun kalala at wala naman naririnig si customer ng malakas na ugong kapag umaandar itong sasakyan niya. Dito naman ako lipat sa kabilang side. Dyan naman ako mag-check up. Mga boss, panoorin nyo kung paano ko nag-check up. Para pag nag-message kayo sa akin, pag sinabi kong check upin nyo yung gulong nyo at meron siyang kalog, kayo na yung gumawa kung madali lang. Wala problema sa ball joint. Wala. Wala. Isa lang, bearing. Bearing lang? Isa lang? Oo. At dito naman sa kabilang side na pag-check up ko, dito sa gulong ni customer, wala naman ako nakitang problema. Okay naman yung ball joint, tie rod, rack end, lower arm bushing, walang problema. Kahit sa upper arm nito, walang problema. Kasi nga mga boss, wala naman akong naramdamang kalog dito sa gulong sa driver side. Kaya balik ako dito sa passenger side para matanggal ko itong gulong at ma-check ko itong wheel hub bearing niya kung kailangan ba yung palitan o kaya naman makukuha ko lang yan sa pag-repack nitong wheel bearing. Kasi mga boss, hindi naman ganun kalakas yung kalog nitong gulong. Isa pa mga boss, kung wala naman kayong naririnig na malakas na ugong kapag umaandar yung sasakyan nyo, hindi naman kailangan palitan ang bearing. Ang possible lang yan, kailangan lang dyan mag-repack or gasahan yung bearing nito. Kaya kung ganito yung sasakyan mga boss, tanggalin mo lang itong center cap. At ito mga boss, napansin ko yung grasa niya lumabas na dito sa wheel hub. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, gamit yung plier, tanggalin ko itong cutter pin niya. Kaya lang hindi na cutter pin yung nakalagay pako pin. Pati yung nut retainer mga boss, tinanggal ko na rin yun. Mabilis masyado yung pagkaka-edit. Tapos gumamit ako ng pipe wrench para malawagan ko itong nut. Tapos itong truss washer niya, hugutin nyo rin yan. Yan, kung makita nyo masa, tanggal ko rin yung truss washer at yung outer bearing niya. Ito mga boss. Ayos pa yung bearing. Ayos pa? Higpit lang pala. Sa nakita ko dito sa wheel bearing niya mga boss, okay na okay pa ito. Wala nga itong kakalog-kalog. Tapos maayos pa siya Kaya sabi ko kay customer, kumuha ka lang ng grasa, pwedeng i-repack ko lang yan, mawawala na yung problema niya. At habang kumukuha ng grasa si customer, tatanggalin ko itong brake caliper assembly niya mga boss. Meron ka lang naman dyan tatanggalin na dalawang bolt na number 22. Para itong brake caliper assembly mo, matanggal mo yan. Kung makikita nyo mga boss, gumamit na ako dyan ng impact wrench para mas mabilis kong matanggal yung dalawang bolt dito sa brake caliper ni customer. Importante kasi ng mga boss na matanggal mo itong brake caliper assembly para mabunot mo yung buong wheel hub bearing niya kasama itong rotor disc. Ito na mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong buong brake caliper assembly ni customer. Tsaka ako ngayon bunutin itong rotor disc kasama yung wheel hub bearing niya. Pag ganito mga boss na hindi ako sigurado na may problema na itong wheel bearing niya or hindi pa naman yan dapat palitan, iniingatan kong tanggalin yan hanggat maaari. Importante kasi mga boss na matanggal mo ng maayos yung wheel bearing niyan dito sa loob ng wheel hub. Para kung wala naman damage yung wheel bearing nito, pwede naman na i-repack mo lang yan. Tapos pwede mo na siyang ibalik. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, dahil nga sa walang problema yung inner bearing nito, pati yung outer bearing niya, wala akong nakitang problema. I-repack ko lang yan. Tapos yung loob nitong wheel hub niya, lilinisin ko lang yan mga boss. Tatanggalin ko yung nakalagay na lumang grasa. Ang patunay na walang problema dito sa wheel bearing niya mga boss, pag wala kayong nakitang ribaba dito sa mga bearing o kaya hindi siya kalog, ayun ang makikitang ebidensya na okay pa yung wheel bearing nyo. Tapos dito naman sa wheel hub niya mga boss, para matanggal mo yung grasa dyan, kahit basahan lang. Ganyan mga boss sa ginagawa ko para matanggal mo yung mga dating nakalagay na lumang grasa. Basta tiyagain mo lang para malinis mo maigi itong loob ng wheel hub mo. Tandaan nyo mga boss, mas maganda kasi pag kayo ang nagdi-DIY ng sasakyan nyo, malinisan yung maigi itong loob ng wheel hub nyo. Para naman hindi masayang yung pagod nyo. Kasi mga boss, kapag hindi nyo nalinis maigi yan, yung nilagay nyong grasa dyan na bago, hahalo yung marumi at saka yung malinis. Di ang pangit pa rin nun. Mabilis na magko-contaminate yung bago na grasa pag humalo dito sa lumang grasa niya. Total, sa inyo naman yung sasakyan, di ayusin nyo na yung trabaho. Pati itong oil seal mga boss, dahil wala namang problema dyan, pwede naman punasan mo lang yan para hindi ka na mapagastos. Sabi naman nung magaling na nag-comment, dapat pinalitan mo na yung oil seal, murang-mura lang yan Sa'yo na maraming pera, mura lang yan. Pero sa isang customer na kulang sa budget, na pinaghihirapan nyo yung pera para kitain, mabigat sa kanya yon. O baka naman ikaw yung mapagbahal na mekaniko na puro palit lang alam mo.
at gusto mo gayahin ko yung style mo. O kaya naman malakas yung hangin mo sa katawan, but in real talk, kuripot ka. Bakit ba ako napunta dyan? Kung makikita yung mga boss, sa pagripak ng bearing mga boss, nilagyan ko lang naman yung kamay ko ng grasa, tapos tinuktok ko lang itong bearing para magrasaan ko yan. Ganun lang naman ang pagripak. Basta diskartehan nyo na mapasukan nyo ng grasa itong loob ng wheel bearing. Kahit anong klaseng forma ng pagripak nyo, pwede. At syempre naman mga boss, bago mo ibalik itong rotor disc mo, pati itong oil seal dapat malinis din yan. Pinunasan mo siya ng maayos. Tapos yung oil seal dapat maayos yung pagkakalapat niya dito sa hub. At yung grasa, medyo ikalat mo ng kaunti bago mo ilagay itong outer bearing niya. Nakita nyo naman ba, nauna kong nailagay dyan yung inner bearing. Ayang nilagay ko na yan, ayan yung sa outer bearing. Pati itong spindle mga boss, importante na malinis yan. Pati yung backplate niya, linisan nyo siya maigi bago nyo ilagay yung rotor disc kasama yung wheel hub bearing niya. Siya nga pala mga boss, iwasan natin yung mga comment na para bang nililiit natin yung kapwa natin na walang kakayahan. Tandaan nyo, hindi lahat ng may sasakyan mapera. Hindi naman porkit hindi pinalitan ni customer yung pyesa, ibig sabihin ikaw na yung mayaman. Imbis na magpasalamat ka sa Diyos dahil meron ka pambili ng pyesa, ang gagawin mo, magko-comment ka sa akin, sasabihin mo dapat pinalitan ko na yung pyesa. Paano kung wala naman siyang sira at di mo naman nakita ng harapan? Di lumalabas yan, malakas lang yung electric pan mo sa ulo. Tandaan natin yung sabi ng Diyos. Huwag nating hanapin yung sarili natin sa kapwa natin. Dahil magkakaiba tayo ng katayuan sa buhay at ugali. Dahil sa naikabit ko na itong rotor disc, pati itong nut niya, gumamit na ako ng pipe wrench dyan mga boss at hinigpitan ko na yung nut. Akong tawagin yan mga boss, adjustment nut. Importante na huwag kayong sumobra sa higpit basta't mawala lang yung kalog nitong rotor disc. Okay na yon. Basta't gayahin nyo lang kung paano ko siya in-adjust para mas mapakiramdaman nyo ng maayos kung may kalog pa dito sa rotor disc nyo. Pag okay naman na, pwede mo nang ilagay itong nut retainer. Tapos yung pin dito sa spindle, ilagay mo na rin yung pako pin kung tawagin. Malayo kasi kami dito sa auto supply mga boss, kaya hindi ko na pinalitan yan. Ang mahalaga kasi maayos yung pagkakalagay mo ng pin na hindi siya luluwag itong nut niya. Ikutin nyo itong rotor disc niya mga boss. Dapat sa pakiramdam nyo wala siyang sumasabit at smooth na smooth ang ikot, parang bago. Okay yun pag ganun. Tapos ito namang cup niya mga boss dito sa hub, nilagyan ko ng kaunting grasa yan. At after ko malagyan ng grasa yan mga boss, itong gilid ng center cap, kung makikita nyo, nilagyan ko yan ng beta gray gasket. Para ma-shield itong center cap niya mga boss at hindi lumabas yung grasa. Ipapihit ko yung manibela pakaliwa para mailagay ko na itong brake caliper assembly niya. Importante mga boss na bago nyo ibalik yung brake pad nito, kung meron kayong brake cleaner mga boss, sprayan nyo lang siya. Hindi ko man sa inyo na ipakita mga boss dahil nga sa ang caption nito, meron lang naman siyang lagutok dito sa passenger side. Na ang gusto lang naman talaga ni customer dito is ma-check up lang naman talaga itong pang-ilalim niya kung meron siyang sira. So para nakita nyo naman, chinek up ko yung pang-ilalim nito at wala naman akong nakitang malalang sira. Maliban lang naman dito sa passenger side na meron siyang kaunting kalog sa wheel bearing. At dahil sa okay na ito mga boss, kung makikita nyo, hinigpitan ko na yung 2 bolt na number 22 dito sa brake caliper niya. Tapos, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Alam nyo mga boss, kung pag-iisipan nyo talaga, napakadali lang naman nung ginawa ko itong pag-adjust dito sa wheel bearing niya at pag-repack Kaya kung ganitong klaseng sasakyan nyo, wala namang big deal dyan para mahirapan kayo. Basta lagi kong paalala sa inyo, lahat ng pyesa na kinalas nyo dito sa sasakyan nyo, tandaan nyo. At after nyo siyang gawin, huwag nyong kalimutang check upin yung paggawa nyo para sigurado kayong huwag kayong magkaroon ng problema. Gaya ng ginawa ko mga boss, kita nyo. Wala nang kakalug-kalug ito sa gulong niya. Maging si customer nga, nakita nyo, di ba? Siya pa yung unang nag-check, pero okay na ito mga boss. Pati sa ikot niya mga boss, kung makikita nyo, nung inikot-ikot ko itong gulong, wala rin siyang sabit. Dapat walang sabit wala kang mararamdaman. Means na okay yung pagkakagawa mo. At dahil sa okay na ito mga boss, muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!